Mula sa bayan ng Baco, tumulak naman kami patungo sa bayan ng Victoria na nakilala bilang fruit basket ng Oriental Mindoro. Dito sa barangay San Antonio, natagpuan namin ang 25 hektaryang plant nursery na ito kung saan naabot raw sa 50 tonelada iba't ibang uri ng prutas ang naaani nila tuwing anihan. Victoria is known as the fruit basket actually of Oriental Mindoro. Kasi talaga pong sa dami ng prutas na nakaharvest dito sa 32 barangays of this municipality ay sobra-sobra pa po sa aming pangangailangan at ito po ay tinatransfer pa namin, dinadala pa sa Metro Manila and Region 4A o Southern Tagalog Region. At patunay po nito, kung makikita nyo, ito pong mga grafted lansones, rambutan, nariyan din po ang mga citrus of different varieties. Ito po ang backbone of economy of Oriental Mindoro, of Victoria actually. Ang durian po na kung saan nangunguna ang Davao, maybe 5 to 10 years from now, ang Victoria isa na po sa pinakamalaking magsusupply ng durian. Ano po, hindi lang dito sa probinsya, ganun din po sa Southern Tagalog Region and Metro Manila. Actually sir, yung mga prutas po dito, aside from local consumption, sa Southern Tagalog area nga po, yung iba pa po pinadadala nila sa ibang bansa. Kaso nga lang po, nakapreserve na siya. Kumbaga po, hindi na yung fresh. Kasi alam naman po natin na mahirap na mag-travel ng fresh fruits from local to international. So nilalagay na po nila kuminsan sa mga bottles, sa mga kahon. So malayo na po naaabot ang mga prutas ng bayan ng Victoria. Kung mapapansin nyo po sa ating likuran, ito po yung ating mga kababayan, ano po, naggagawa po ng organic fertilizer, ano po. So kapag sinabi pong organic, made up of decomposed chicken manures, decomposed plants, and then inihahalo po nila sa lupa. Kung papasin nyo po ito, itong lupang ito, kulay pula, pero may lahok na siyang chicken manure o decomposed plants, ano po. Hindi lang pala basta simpleng taniman ng nursery na ito, dahil gumagamit sila ng iba't ibang teknik o pamamaraan sa pagpapalago at pagpaparami ng mga prutas. Kasi ang ginaganda ng lansones, yung suloy, dito sa suloy yun. At yun po yung maaaring maging lungkong o grafted na lansones. So kung mapapansin nyo po, mayroon na po itong suloy. So ito na yung lungkong. So dyan na siya sasanga. At kapag lumaki na, so kung papansin nyo, iba't iba. Ito mahaba na po yung mga, ilan na po yung mga dahon. So yun yung pagsisimulan na kumbaga po ay modern type na lansones. Yung suloy, ito yung sprout. Kumbaga, yun yung suloy. Yun namang longkong, yun yung type or variety of lansones. So ito po yung variety ngayon is ronggring rambutan. Manipis ang balat, berde pa siya, berde pa, nakakain na. Oo. Unlike yung typical na rambutan, yung ordinary rambutan na kulay pula, mabalahibo. Kaya kapag binabiyahe siya from farm down to town, and then to Manila, especially in Divisoria or in malls in Metro Manila, nakalagay siya sa isang box o kaya po doon sa kaing. Ano po, at talagang dapat ingatan. Kahit ang mga prutas na akala natin natatangi lang sa ilang probinsya, napapalago rin nila rito. Ang mangustin kasi po, isa na rin ito sa umuusbong na prutas at utay-utay na itong nakikilala dito sa Victoria at sa Oriental Mindoro. Bihira po kasi ang nagtatanim pa nito. Napakaganda rin itong source of livelihood. So siguro mga 3 to 5 years now, dadami na rin yung prutas na mula dito sa mangustin at maaari na siyang i-commercial. Actually, ang buyers natin dito mostly mga barangays, government institutions, provincial government, local government units, not necessarily Mindoro, even in Visayas and Mindanao. And then dinidistribute din naman nila. For example, Laguna, Occidental Mindoro, dinidistribute din sa kanilang mga barangays doon. Napakahalaga na mayroon ng ganitong klase ng nurseries na makikita dito sa bayan ng Victoria. First, source of income. Second, source of local employment of livelihood.